Hinampas siya ng latigo. Ang espada ay naging malambot. Sa sandaling ito, tapos isa pang latigo. Ang lalaki ay natulala, naging stone statue at itinapon sa dagat. Nais ng reyna ay consolidate ang king's rule. Pinatay ang lahat ng mandirigma sa kontinenteng ito. Di niya inaasahan. Ang ina po ng strongest warrior ay ipinadala sa ibang mundo noong bata pa. Si Ivan, na walang alam experience sa buhay. Paglaki niya, naging swindler ng yaman ng mga mayayamang babae. Dahil dito, siya ay tinugis ng mga kaaway. Nung tumakbo siya sa isang water park. Gustong tumakas mula sa slide. Sa hindi inaasahan, nadulas talaga siya sa butas ng puno. May virgin forest pa sa harap niya. Kakaiba ang feeling niya. Gusto niyang tingnan ang butas ng puno. Biglang may sumulpot na matanda sa loob. Sabi niya kay Ivan, anak ka ng legend warrior na si Ilya Muremez. Ikaw rin ang last warrior ng Belogori. Ang kapalaran ng bansa ay ililigtas mo. Kinuha din ang ring ni Ilya. Binigay kay Ivan. Biglang isang palaso ang tumama sa matanda. Ang lolo ay naging isang grupo ng muds. Mabilis ito nawala. Dumating ang isang pair ng Calvary. Walang choice, si Ivan kundi magkunwari, tumakbo palayo. Dinala siya pabalik sa palasyo. Nakita ng hari ang ring sa kamay ni Ivan. Putulin kaagad ang lubid, at ipakilala ito sa lahat. Mabait daw na kapatid si Ivan. Anak ng legend warrior na si Ilya. At ang utos ng reyna. Ayusin ang room at tratuhin mabuti si Ivan. Sino may alam ang reyna, ay ikinulong sa kulungan. Sa selda, si Ivan ay nakakilala ng weird na tao. Ang katawan ay hiniwa sa ilang piraso. Frozen in ice. Ang nakakagulat ay buhay pa siya. At nakakapagsalita pa. Sabi niya kay Ivan, siya ay isang immortal. Di siya naniniwala. Nagkwento ang Demon King tungkol sa Demon Sword. Bawat 1000 taon, ang buwan at araw ay magkakapatong sa Sarvech. Ngayon, idiniin ang Magic Stone sa Magic Sword. Ang death date ng isang tao ay tatatakan sa Magic Stone. Isang wizard ang nagsasagawa ng ritual. Matako ang kanyang alagad. Pinatay ang wizard. Nakamit niya ang immortalidad. At ang apprentice ay ang Diablo. Later nag-rule siya sa Belogori sa loob ng 1000 taon. Tinalo siya ng mga warriors para makakuha ng hustisya. Kunin ang Magic Sword para maiwasang makulam ng Magic Sword. Pinaghiwalay ng warriors ang Magic Stone at Magic Sword. Ang Magic Sword ay itinago ni Ilya. At nagtanim ng sumpa. Ang Magic Stone ay itinatago ng current king. Ang Diablo mismo ay nakulong. Ang hiding place ng Magic Sword. Devil lang ang nakakaalam ngayon. Same time alam din niya. Si Ivan ay pinaalis sa mundong ito nung bata pa. Di alam paano naparito si Ivan. Pero alam niya paano siya ibalik. Iyon ay upang mahanap ang Magic Sword. At humanap ng paraan pabalik. Ito ay tumatama sa puso ni Ivan. Dahil gusto niya ngayon, ay bumalik sa sariling mundo. Ngayon isang witch ang nahuli sa bilangguan. Parang kilala niya ang demonyo. Isang palaka ang tumakbo palabas ng witch sa gabi. Lumabas ito ng selda, naglagay ng pil sa tasa ng prison guard. Ang prison guard ay uminom ng tubig sa isang lagok. Tapos naging babae ang palaka. Nakadroga na ang gwardya ng kulungan. Nahimatay sa mesa, inilabas ng babae ang susi ng guard. Ilabas muna ang bruha. Nagtulungan sila upang masira ang ice. Binalik ang mga naputol na limbs. Nung pag-alis nila, hiniling ni Ivan na isama siya. Tingin ng Demon King useful si Ivan. Kaya nailigtas siya. Nakuha ni Ivan ang pag-aari niya mula sa bantay ng selda. Pero di sinadyang nahawakan ang mechanism. Umakit ng maraming sundalo. Pagkatapos ng away, nagtakbuhan ang lahat sa silid. Ang kubo ay talagang lumaki ang mga paa. Magsimulang tumakbo. Nakatakas sila mula sa castle. After malaman ng reyna, ito ay naging puting ibon at hinabol sila. Buti na lang gumamit ng kalan ang witch. Abutin ang puting ibon na ito. Isang panahon ng pagtakbo, sa wakas ligtas na ang lahat. Lumabas ng bahay, nakipagkasundo si Ivan sa Diablo. If mahanap ang Magic Sword, ibalik siya sa dati niyang mundo. Pero kung hahanapin ito, dapat tumawid sa River of Death. Kailangan nila ng tulong, kaya't ang lahat ay dumating sa latian. Bisitahin ang Diyos ng tubig. Nakapos ang dalaga sa harap ng tubig. Biglang, isang maliit na halimaw ang lumitaw. Tiningnan ang dalaga lustfully. Nahuhulog ang laway ng di namamalayan. Makita ang babaeng nag-iisa. Lumangoy siya na parang baliw. Nung malapit na siyang manligaw, umakyat sa balikat ang isang yulang. Sinabi na ang totoong anyo ng babae ay isang palaka. Inamoy ito ng Diyos ng tubig. Oo naman, galit na galit siya, handang atakihin ang girl.
Mabilis na lumabas si Ivan. Naliigtas ang babae. Ang Diyos ng tubig ay hinahanap ng demonyo. Siya lamang ang mag-lead sa kanila sa River of Death. Hanapin ang sword. Halatang di masatisfy ng Frog Girl ang Water God. Naglabas ang witch ng isang natuyot na apple core. Magbuhos ng magic potion. Ang apple core ay nagiging fresh na mansanas. Pagkain ng witch. Naging sultry at dazzling na babae siya. Yung kaakit-akit na tingin. Agad na tumirik ang mga mata niya. May ibang gustong sabihin ang yulang. Ngunit sinampal ng Diyos ng tubig. Siya ay lubos na nabighani sa witch. Sa pagkatulala, lumakad siya kasama ang lahat sa River of Death. Pagkaalis nila, dumating na rin ang Reyna. Ikinumpas ang magic whip. Agad na kumulo ang tubig sa lawa. Ang yulang, na halos maluto, no choice. Kung hindi tumalon, nalik ang kinaroroonan ng lahat. Inabot ng Reyna ang kamay. Ibahin ang anyo sa isang arrow. Ilabas ang arrow at ishoot sa palas. Ang nag-show off na sundalo ay nataman ng arrow. Pagkatapos ang sundalo ay naging Reyna. Iniulat ang lokasyon ng Demon Lord sa hari. Ang mga Demon King sa oras na ito, nakarating na sa River of Death. Dahil may mga piranha sa ilog. Walang makakalusot, inilagay ng lahat ang Water God sa ilog. Ang tubig ay under control ng Water God. Ngunit ang mga piranha dito ay sanay na malaya. Bakit nakikialam mga tao? Pumasok ang Water God. Pero inatake nila, mas mahalaga ang buhay, pati ang Water God ay walang pakialam. Tumakas sa well sa kahihiyan. Di makatawid sa ilog, medyo naiinip ang Frog Girl. Tao pala siya noon, dahil na-curse ang buong pamilya. Kaya naging palaka siya, ang witch ang savior niya. Kung makuha ang power ng sword, mawala rin ang curse niya. May crush si Ivan sa Frog Girl. Inaaliw siya, habang nag-uusap sila, nakahanap si Ivan ng kuneho sa damuhan. Sinalo ito at binigay sa Frog Girl. Itinapon ng Frog Girl ang kuneho. Hinahampas pa niya ang kuneho. Pinigilan ni Ivan ang kanyang pag-aalsa. Biglang, ang kuneho ay naging isang Reyna. At naglabas ito ng espada para saksakin sila. Pinrotektahan ni Ivan si Vasilisa. Maraming mga sundalo ang lumitaw sa paligid. Silang lahat ay umatras muna sa balon. Naglabas ng apoy ang witch. Harangan ang mga sundalo. Hinaranggan din niya ang balon. Dahil sa pagbababad sa tubig, nawala ang epekto ng magic ng witch. Bumalik sa histura ng matanda. Napahiya ang Water God dahil dito. Nasaktan siya muli. Malapit nang mabuksan ang manhole cover. Mamamatay lang sila sa argument. Umamin ng pagkatalo ang Water God. Natuto ang demon mula sa Water God. May daanan sa ilalim ng balon. Pero naharang ng mga bato. Dahil malalim ang tubig, hindi sila makagalaw. Nakaisip ang Water God ng paraan. Sipsipin lang ang tubig sa well. Nung bumababa ang water level, dumating ang lahat sa ilalim. Nagtulungan ilipat mga bato, pero ang Diyos ng tubig, dahil malaki ang katawan, hindi siya makaalis. Kritikal na sandali, nagpa siya mag-self-sacrifice, bumili ng ilang oras para sa lahat. Pagkaalis ng lahat, i-block ang butas gamit ang katawan. Dumating din ang Reyna dito. Pinilit siya mag-give way. Kahit lustful ang Water God, may love at justice siya. Hindi siya nag-give way. Sa halip, dinuraan niya ng tubig ang mukha ng Reyna. Ang galit na Reyna, ay swing ang latigo at gawing bato ang Water God. Ang tubig sa tiyan ng Water God. Dahil walang kontrol, bumulwak ang tubig. Ang Reyna ay isinugod sa langit. Maraming tao ang tumawid sa River of Death. Pero di nagtagal, nahuli sila ng sumunod na hukbo ng Reyna. Ang layunin ng Queen ay ang magic sword. Inihatid sila sa lugar kung saan ang sword. Hiniling kay Ivan na hanapin ang sword. Dahil may sumpa na itinakda ni Ilya sa magic sword. Ang descendant lamang ang makakrak, kaya si Ivan lang ang makahanap ng sword. Nakahanap siya ng ilan. Hindi ito isang magic sword. Naiinip na ang Reyna. Inihahampas ang latigo kay Ivan. Pag-dodge, kinuha ni Ivan ang isang fire stick. Di inaasahan, ito ang magic sword. Kumaway ng marahan, at tinamaan ang Reyna. Di sinasadyang nakapulot ng isang patpat. Di inaasahan, sa kamay niya, mabilis na natuklap ang balat ng stick. Isang espada ang lumitaw mula sa langit. Kumaway ng marahan. Nataman ang Reyna, nung hiniwa niya ang bato. Nahati ito sa kalahati. After iligtas mga kasama, iniabot niya ang magic sword. Sana tuparin ng demon ang salita. Ibalik siya sa dating mundo. Pero ang gusto nito ay hindi demon sword, kundi ang maiwang bato sa kamay ng hari. Pagkatapos ng palitan ng dalawa, natuklasan ng demon peke pala ang magic stone. Ngunit sa oras na ito ay no choice. Upang harapin ang hari at Reyna. Tapos biglang tumalon si Vasilisa. Iling ang magic sword sa tabi ni Ivan. Itinaas ni Ivan ang sword. Di naglunsad ang attack. Sa halip,
Gumawa ito ng bilog sa hangin. Gumawa ito ng space gate. Sa dismayadong mga mata ni Vasilisa, tumalon si Ivan sa loob. Kinuha ni Vasilisa ang token of love. Itinapon ito sa space gate. After bumalik sa mundo niya, hindi masaya si Ivan. Puno siya ng self-guilt. May kasalanan siya kay Vasil Easy. Muli siyang napunta sa mundo ng tubig. Pareho ng dati, umupo ng slide para makabalik. Pero this time, hindi lamang ito nabigo, dinala siya sa police station. At ikinulong. Nakasalubong niya ulit ang matandang lalaki. Ibinalik ni Ivan ang magic wand ng matanda. Binigyan siya ng isang bag ng magic feed. Para pakainin ang isang dragon. Tutulungan siya ng dragon sa problema. Gumuhit siya ng pinto sa dingding. Inilabas ni Ivan ang pistol ng pulis. Matapang na tumalon sa portal. Bumalik siya ulit sa Belogori. May nakita siyang 3-headed dragon. Maliit nga lang. Inilabas ni Ivan ang magic feed. Iwiwisik ito, pero ang dragon ay lumaki. Narinig ng sundalo ang ingay. Lumapit at kinuha si Ivan. Nalaglag ang magic feed sa lupa. Hayaan ang dragon kumain ng isang busog na meal. Nag-overlap ang moon at sun sa Sarvech. Ang hari ng magic sword at magic stone. Naghahanda ng immortality ritual. Hanggat ang araw at ang buwan ay magkasabay. Ilagay ang magic stone sa magic sword. Pag namatay ang hari, ikukulong siya sa magic stone. Magkaroon siya ng eternal life. Si Ivan ay inilabas ang kanyang pistol para ay interrupt ang ritual. Bigla siyang ibinagsak ng reyna. Ngunit nagkamali ang baril. Tumama ang bala sa dibdib ng hari. Nahulog ang hari. Sa oras na ito, ang buwan at ang araw ay nag-coincide. Tumayo muli ang hari. Nakamit niya ang immortalidad. Ang pistol ni Ivan, hindi na ito gumagana para sa hari. Mahalagang sandali, lumipad ang 3-head dragon. Ibinuka ang mga pakpak at sinasalakay ang hari. Nawalan ng malay at bumagsak. Bumuga pa rin ang apoy. Ang 3-head dragon sa hari, kahit di ito magdulot ng pinsala, pero okay na magunjok ng gulo. Binibigyang pansin nila ang 3-head dragon. Palihim na kinalag ni Ivan si Vasilisa. Alam ni Vasilisa kung masira ang magic stone. Matatlo nila ang king. Hiniling kay Ivan na akitin ang atensyon ng hari. Siya ang babasag ng magic stone. Sinadya ni Ivan na ibaba ng hari ang sword. Magkaroon ng isang patas na labanan. Ang hari na ayaw mawalan ng mukha, ibaba ang magic sword at lumaban kay Ivan. Nang makuha ni Vasilisa ang magic sword, hinampas ng reyna ang espada. Nagsimulang mag-away ang dalawang babae. Sa laban, ang stone ay humiwalay sa sword. Ngunit si Vasilisa ay ikinulong ng reyna. Walang chance na makuha ang magic stone. Sinunog ng dragon ang lubid na nakagapos sa Demon Lord. Si Ivan ay nakikipag-away sa hari. Isinalaysay ng hari ang kwento ng taong iyon. The fight para sa trono. Nagkaroon siya ng laban kay Ilya. Sa oras ng pagkatalo, palihimang pag-atake ng reyna gamit ang whip. Naging statue ang Legend Warrior. Napakasaya niya ngayon, dahil anak ng Legend Warrior. Nasa paanan niya ngayon, nung papatayin na si Ivan. Pinigilan ng demon ang hari, dahil nasa kamay niya ang magic stone. Alam ng dalawa sa puso nila, may death dates for 2 people sa magic stone. Kung mabasag, pareho silang mamamatay. Ngunit di inaasahan, gusto talaga ng demon na mamatay kasama ng hari. Mahalagang sandali, inihagis ng reyna ang sword. Tinamaan ang magic stone at ang braso. Nahulog mismo sa paanan ng hari. Naglabas ng matalim na karayom si Ivan. Saksakin ng malakas sa hita ang hari. Kinontrol ng Demon King ang kamay niya. Ibalik ang mahiwagang bato. Hinampas ito gamit ang sword. Ang magic stone ay nabasag. Naglaho ang katawan ng hari. Unti-unting nawawala. Pareho sa Demon Lord. Dahan-dahan din nawala sa hangin. Nakita ito ng Queen. Alam na tapos na ang lahat. No choice kundi tumakas. Ang lahat ng mga taong statues ay muling nabuhay. Naputol na rin ang sumpa ni Vasilisa. Lahat ay nabubuhay ng payapa. Follow si Kumo. Dalhin kita sa mundo ng